Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 26, 2025. Pag-usapan po natin ito pong bagitong kongresista na si Leandro Legarda Lebiste. Alam po ninyo, napakabata pa ng kongresista na ito at sa unang pagkakataon na siya po ay naging kongresista, marami po ang humanga sa kanya actually. Nung mga unang buwan po ng 20th Congress, partikular nung sabihin niya ang pagbubunyag doon po sa mga hindi magandang kalakaran ng DPWH sa kanyang distrito. Hinangaan po siya doon ng iba't ibang grupo sa ating lipunan. Kasama na rin siyempre sa paghanga sa kanya yung kanyang advokasya na ang kanyang sahod ay hindi niya daw po tatanggapin at ito po ay itutulong na lamang sa kanyang mga advokasya na maganda po para sa ating mga kababayan o sa partikular sa kanyang distrito. No? Isa rin sa mga hinangaan dito kay Congressman Leandro Lebiste ang kanyang pagiging successful businessman. Isa po ito sa tinuturing na pinakamayaman ng mga kongresista sa kasalukuyan sa 20th Congress. Pero mukhang lahat po ng mga paghanga na yan ay unti-unti pong nagpe-fade. Lumilipas na po ang paghanga sa kanya ng ilang mga kababayan po nating Pilipino dahil po sa kanyang mga optics na pinagagawa sa mga nakalipas po na linggo at buwan. In particular, yung kanyang mga parang pambablackmail na pananalita, katulad po nung sinasabi niya na lalabas lamang yung tinatawag niyang Cabral files kung siya po ay mamamatay na. Actually, ako po ay medyo nawala sa sirkulasyon sapagkat ilang araw po kaming nagbakasyon ng aking pamilya, kaya hindi ako masyadong nakatutok sa mga kaganapan sa politika o sa gobyerno. Kaya nung tiningnan ko yung mga headlines, ito po yung napili kong pag-usapan natin. Nakita ko in particular ang issue na ito kay Professor Antonio Contreras kaninang umaga, pero ang kanyang post kagabi. At siya po ay nagtatanong. Kasi dito po sa mga pahayag ni Lebiste, sabi niya po, pag pumanaw na ako, nagbigay ako ng instruction na ilabas ang buong Cabral files. Sabi sa kanya ni Professor Contreras, Dear Leandro Lebiste, why is it that you need to die first for you to release the entire list? Isn't this a form of blackmail? As if you are threatening some people not to touch you or else you will release the files. If it is truth you are after, why can't you release all of it now? This is why you are getting bashed. You do not appear genuine. No? Yan po yung pahayag ni Professor Antonio Contreras dahil nga po sa naging statement nitong si Leandro Lebiste na kailangan pang pumanaw siya bago niya ilabas ang buong Cabral files. Nung mga nakaraang araw, napapakinggan ko at nababasa ko sa mga balita, sinasabi niya na kung magbibigay daw po ng instruction, si Secretary Vince Dizon ay ilalabas niya ang kabuuan po ng Cabral files. Pero mukhang nag-iba, dito po sa shared post nitong si Professor Antonio Contreras, hindi ko po napakinggan ang kabuuan po ng pahayag na ito o interview sa kanya, kaya hindi ko talaga alam yung buong konteksto. Pero as is, kung ano man yung mga shinare dito sa atin ni Professor Contreras, yung mga nabasa ko, mukhang nagpapaiba-iba po ng pahayag itong si Lebiste. At ang nakikita ko ngayon dito, spekulasyon ko lamang po ito, ay ito'y kumukuha ng atensyon. No? Parang ang gusto ni Lebiste ngayon, maka-attract ng public attention. I do not know kung ano yung particular na motivation or objective. Pero bilang isang politiko at siya po ay naging successful na businessman, tingin ko parang ina-apply niya ngayon yung pagiging successful businessman niya sa politics. Na kailangan maging successful politician din siya. Like his mother, and even his father. Pero syempre, hindi naman natatapos ang pagiging successful politician hanggang sa senador lamang.
kailangan maging presidente ka. Sabi nga ng ating Pangulo, kung ikaw ay politiko, lahat, syempre, ng politiko, maaaring ang pinapangarap na pinakamataas na pwesto ay maging presidente ng bansa. At mukhang yun po yung nakikita ko dito kay Congressman Leandro Lebiste. Kumbaga, sa aking spekulasyon, gamitin na nga natin si SpongeBob sa aking imahinasyon. Hindi, spekulasyon na lamang. Baka talagang itinatanim na ngayon itong si Leandro Lebiste yung pagpapakilala sa publiko para sa mga susunod na panahon, kung kakandidato siya, stepping stone bilang senador, sa pagka-presidente, syempre, manalo siya bilang senador, and eventually, kapag ka-senador na siya, gagawa na naman siya ng mga ingay at kung ano-ano pwedeng pag-usapan ng publiko para pwede siyang kumandidato sa pagka-vice presidente or the most pinaka mataas na posisyon sa ating gobyerno, which is the president of the country. No, kaya dito parang nakakaduda yung kanyang layunin, ano? At I do not know kung tama ako. Kasi sabi ko nga sa inyo, spekulasyon ko lang yan. Pero marahil sa inyo ang nag-iisip din ng mga ganyang sitwasyon, ano, na mukhang merong ibang motibo itong si Lebiste at hindi lamang para po tulungan ang ating gobyerno na linisin ang hanay po ng ating pamahalaan sa mga korap na public officials. Itong Cabral Files, in general, parang tinatawag po ito na DPWH leaks eh. Kaya nagtanong po ako kay ChatGPT, ano ba yung DPWH leaks? Ito po yung sagot ni ChatGPT, basahin ko po sa inyo. No? Tumutukoy po ito sa mga dokumento kaugnay po ng mga proyekto ng DPWH, budget allocations. Oy, nawala tayo sa live. Kung nawala tayo sa Facebook Live, pasensya na kayo ha. Nag-error yung ating live sa top 1 page. Sa isang page po natin sa top 1. And syempre, may mga aligasyon din po rito ng overpricing, kickbacks, at mga pangalan po ng politiko o kontraktor na sinasabing sangkot. No? Pero ang pinaka-particular dito po sa DPWH leaks, ito pong tinawag na Cabral Files. Ang naglabas nga po nitong Cabral Files, walang iba kung hindi si Congressman Leandro Lebiste. Ano ba itong Cabral Files? Ayon kay ChatGPT, ito ay tumutukoy sa mga dokumento, records at mga listahan na nagmula sa dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways na si Maria Catalina Cathy Cabral na nauugnay sa budget at mga proyekto ng DPWH, partikular sa mga insertions o di opisyal na palagay o paglagay ng mga proyekto o pondo sa pambansang budget. Ito ay naging bahagi ng mas malawak na kontrobersiya sa budget at mga alegasyon ng hindi tamang proseso sa paglalaan ng pondo. By the way, si dating Yusek Catalina Cabral ay pumanaw na po, bagamat ang dahilan ng pagpanaw ay patuloy pong iniimbestigahan, pero malakas po ang mga sabi-sabi, even yung ilan sa mga findings ng ating otoridad na ito po ay pagpapatiwakal. No? Sinasabi kasi sa mga initial investigation and evidence gathered na siya po ay tumalon sa hindi bababa sa 20 hanggang 30 taas na bangin at doon nga po nagkalasog-lasog ang kanyang katawan at ayon po sa autopsy, the primary cause of death is blunt force trauma. No? Sa madaling paliwanag, ito po ay dinulot ng pagkakalaglag o pagkakabagsak mula sa pinakamataas na mula sa mga matataas na lugar. No? Ganun yung pangyayari dito kay Catalina Cabral. And sa mga
pagkakataon na sinusuri ng ating otoridad, samot-saring mga espekulasyon din ang lumalabas sa publiko, mga conspiracy theories. Pero wag na po nating pag-usapan ang punto na yon kung hindi bumalik po tayo dito sa sinasabing Cabral Files. Ayon sa mga ulat at pahayag nito pong si Congressman Leandro Lebiste, ito daw pong Cabral Files ay naglalaman ng mga insertions sa DPWH para sa mga pondo kaugnay po ng proyekto nila sa buong bansa. Kasama dito ang mga proponent o mga tao o opisyal na may hiling o koneksyon sa mga proyekto. Detalye ng budget allocations ng DPWH per region, district at proyekto mula sa taong 2023 hanggang 2026. No, kaya parang hindi pa nangyayari yung budget, meron ng plano. O, ganun po yung sinasuggest dito po sa Cabral Files. I do not know kung totoo po ito. At medyo nakakabahala ito kasi dinadamay ng Cabral Files po na ito o DPWH leaks even ng Malacanang. Specifically, ang ating First Lady, Attorney Lisa Araneta Marcos. Sa balita po ng Bilyonaryo News Channel, ito po yung kanilang hinatid sa publiko. Panoorin at pakinggan po natin ito, mga tol. Tila umabot na rin sa Malacanang ang so-called DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Sino kaya sa palasyo ang nababanggit sa mga dokumento? Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Sa mahabang listahan ng proponents sa loob ng tinaguriang DPWH leaks, may nag-iisang item na nakapangalan kay First Lady Liza Araneta Marcos na may project cost na 100 million pesos sa DPWH budget ng National Expenditure Program noong 2025. Nakalista sa ilalim ng OP ang proyektong ito na mayroon ding remarks na care of First Lady Liza Araneta Marcos with request letter from District Representative Faustino Ino D, ang 6th District Representative ng rehiyon at ang kasalukuyang House Speaker. Sa aming pagsusuri, tumagos sa 2025 General Appropriations Act ang proyekto na nakasentro sa construction ng isang alternate route sa northeast portion ng Cauayan City, Isabela. Ayon sa DPWH website, Setyembre nitong taon isinagawa ang bidding para sa nasabing proyekto pero idiniklara itong failed sa kaparehong buwan. Nang hinga natin ng komento ang palasyo tungkol dito, tumanggi itong bigyang pakahulugan ang mga dokumento na umano'y nagmula sa namayapang Undersecretary ng DPWH na si Maria Catalina Cabral. Hanggat wala raw kumpirmasyon ng DPWH na sa kanila nga galing ang listahang ito, maituturing na hearsay lang ang tinaguriang DPWH leaks. Pero pwede rin daw itong maihambing sa mga dinoktor o fabricated documents. Hiningan din natin ng panig si House Speaker Bogie D at si DPWH Secretary Vince Dizon pero hindi pa sila tumutugon sa aming mga mensahe. Bilang paglilinaw, hindi insertions kundi line items ang proyektong nakapangalan sa First Lady at ang mga laman ng dokumentong ito. Ibig sabihin, ito ay parte ng pinagdedebatehang mga proyekto sa House at Senate budget hearings hanggang sa Bicameral Conference Committee bago formal na maisama at maisabatas sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero, ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, bagaman lehitimong nakasulat bilang isang proyekto, hindi ibig sabihin ay ligtas na sa anomalya. Dahil sa proseso ng pagbubuo pa lang ng DPWH budget, may brasuhan na umano mula sa mga politiko. Sa listahang ito, lumabas din sa ilalim ng Name of Proponent column ang pangalan na Sec Abalos. Sa ilalim ng Remarks column, nakalagay ang mga salitang Care of Sec B. Abalos, isang line item para sa isang flood control structure sa Cabagan, Zambales. Divert nila ang river. Tapos tinatamaan yung property namin, nasisira lahat. So ang gusto na ng daddy ko, ayusin nila. I have nothing to do with that. It's my dad who nagsumbong yata siya kung paano kasi talaga na damage. It's a valid complaint. But then, up to now, wala silang ginagawa. Ako, sa totoo lang mga tol, yung mga insertions po na ito, hindi ako naniniwala na ito ay ipinilit ng mga nagre-request. Assuming for the sake of arguments na may request
ang panig ng First Lady o panig ng Abalos, hindi ako naniniwala na yan ay compulsory para sa mga mambabatas at the same time para sa DPWH. Lalong-lalo na may mga ganitong kontrobersiya na nagkakaroon ng insertion sa budget tapos hindi rin alam even ng mga kapwa nila mambabatas. Baka ang mga sistema nito, i-insert ng mga siraulo o mga balasubas kung tawagin ng ating Pangulo ng mga ganid na mga mambabatas, tapos gagamitin na lamang ang mga pangalan ng mga walang muwang na politiko o kung sino mang personalidad. Yan ang mas pinaniniwalaan ko sa ngayon. No? Kaya basically, yung insinuations ng balita na ito na maaaring may kinalaman ang Malacanang or ang dating Secretary of Interior and Local Government na si Benhur Abalos, basically di po ako naniniwala dyan. Unless i-provide nila yung ebidensya na sangkot talaga ang dalawang binanggit po nating personalidad. No, kaya dapat mas mag-focus tayo kung sino ba talaga yung nakinabang sa mga insertions na ito. Ang insertion kasi, sa totoo lang, ito naman ay nag-agree ang iba't ibang personalidad at mga politiko dito na ang insertion ay hindi naman talaga likas na masama. Nagiging masama lamang ang insertion kapag pumapasok na ang komisyon o kickback. Kasi halimbawa, tayo, constituents tayo ng Pasig, kayo sa inyong mga respective na lugar, meron tayong problema sa ating mga lugar, tapos irereklamo natin ito sa ating mga district congressman o kaya sa ating locality, tapos yung local chief executive natin, i-course naman ito sa mga district representative po natin. Siyempre, mapapansin niya ng mga mambabatas at kung kayang i-insert sa budget, i-insert nila yan. At walang masama doon dahil makakatulong yun para sa atin. Ang problema, kapag ka yung insertion, hahaluan na ng komisyon. Katulad po ng ibinabatong alegasyon sa mga sangkot ngayon sa flood control anomalies. Katulad nila dating Senador Bong Revilla, dating Senador Nancy Binay, even si dating Senador Grace Poe at mga kasalukuyang senador na sina Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, and possibly si Mark Villar. No? Doon na nagkakaroon ng problema kapag may mga ganong akusasyon na nangungumisyon. But basically, para sa akin ang insertion, hindi po yan likas na masama. Ngayon, basahin po natin ito pong Cabral Files, ang balita mula kahapon sa Inquirer.net. Cabral Files Lebiste releases summary of 2023 to 2026 allocations. Sabi po dito sa balita, a new set of documents supposedly under the late Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral's possession before has been released by Batangas Representative Leandro Legarda Lebiste, this time containing the summary of allocation per district, province, and region from 2023 to 2026. In a post on his Facebook page, Lebiste said, the allocation for the Department of Public Works and Highways projects for the entire country is around 3.5 trillion pesos, which corresponds to 130,000 pesos per family. Across 2023 to 2026, including the House version of the proposed 2026 national budget, the biggest allocation on a regional basis went to Central Luzon with 406.9 billion pesos, followed by Region 4A or Calabarzon with 341.8 billion pesos, and then Bicol Region with 272.3 billion pesos. The rest of the regions in order of largest to smallest allocation are the following. National Capital Region, 231.4 billion pesos. Eastern Visayas,
214.3 billion pesos. Northern Mindanao, 214.1 billion pesos. Region 4B or Mimaropa, 202.9 billion pesos. Ilocos Region, 188.6 billion pesos. Cagayan Valley, 178.3 billion pesos. Central Visayas, 177.2 billion pesos. Davao Region, 169.2 billion pesos. Caraga Region, 149.1 billion pesos. Cordillera Administrative Region, 119.9 billion pesos. Western Visayas, 111.8 billion pesos. Sargen, 109.7 billion pesos. Zamboanga Peninsula, 93.94 billion pesos. Negros Island Region, 91.82 billion pesos. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, 28.48 billion pesos. There were also unprogrammed appropriation amounting to 213.8 billion pesos from 2023 to 2024. Here is the summary of the DPWH budget per district from 2023 to 2026. We can see here where the DPWH budget amounting to around 3.5 trillion pesos, which corresponds to 130,000 per Filipino family went, ayon po kay Congressman Leandro Lebiste. Ngayon mga tol, ang problema dito sa Cabral Files na ito na ngayon pinagpipilitan nitong si Lebiste na parang gospel truth ay kung ito ba talaga ay kapanipaniwala. Kasi para sa kanya, parang kapanipaniwala na kapag sinabing galing ito sa Cabral Files, ito na kagad yung katotohanan. Mahirap po itong paniwalaan agad. Dahil unang-una, kung paano niya nakuha ito ay questionable. No? Sinasabi sa ilang mga impormasyon na ito daw po ay binigay sa kanya. Pero may mga nagsasabi na ito daw po ay puwersahang kinuha niya sa posisyon ni Catalina Cabral. Pero anuman ang naging kaparaanan ng pagkakakuha ng Cabral Files na ito, ang mahirap ngayon dito, patay na yung tao. Paano pa mapapatunayan na si Cabral nga mismo talaga ang gumawa o nagmamay-ari ng ipinapakita na ito nitong si Congressman Leandro Lebiste. Merong vlog dito si Attorney Rene Bueno a day ago yata yun. Tungkol dyan sa posibilidad ng pag-acquire nitong si Lebiste sa files po na yan, ano? O ito. Panoorin po natin ito. 3 days ago pa nga pala to. Wala na ako sa sirkulasyon Juan Cardes, Attorney Rene Bueno. Kapag prinisenta natin sa korte yan, ano ang mga karapatang konstitusyonal ng mga taong nai-involve sa presentasyon ng ebidensya at ang pananagutang politikal sa usapin ng kontrobersiya sa dokumento ni Congressman Lebiste ng Batangas at ng dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, yung namayapang USEC. Okay? Pag-uusapan natin to dahil maraming tayong nabasang balita na si USEC Cabral ay kinuhanan ng dokumento ng kongresista mula sa Batangas na parang lumalabas na walang permiso at the procurement of the documents were made with force, no? Dahil nasugatan daw sa daliri itong si USEC Cabral. Okay, pag-usapan natin yung prinsipyo tungkol sa exclusionary rule na nakalagay sa ating saligang batas. Sa sistema po ng batas sa Pilipinas, ang Bill of Rights, Article 3, Section 2 at 3 yan, ang nagsisilbing pangunahing proteksyon ng bawat individual. Sinasabi dito na anumang ebidensya na nakuha ng labag sa karapatan laban sa hindi makatwirang paghahalughog at pagsamsam ng mga dokumento, yung tinatawag nating unreasonable search and seizure,
ay hindi po yan pwedeng tanggapin bilang ebidensya sa anumang legal na proseso kahit gaano pa yung kaganda pagprenisinta mo yan sa hukuman. That is inadmissible. Diba? So kasi illegally obtained. Nakalagay dito sa caption ni Atty. Rene Bueno, ang fruit of poisonous tree. Ibig sabihin, yung pinapaliwanag niya nga na anumang ebidensya na nakalap at ito ay nakuha sa pamamagitan po ng illegal na kaparaanan ay hindi po maaaring tanggapin bilang ebidensya sa ating korte. Panoorin niyo po ng buo ang vlog na yan ni Atty. Rene Bueno para mas maliwanagan po kayo kung ano po yung exclusionary rule na tinatawag. Pero balik po tayo dito sa DPWH leaks or Cabral files. Ito ba ay maaaring maging katanggap-tanggap para sa mga inaakusahan at gamitin sa kanila na ebidensya sa korte? Basically, hindi. No? As a general rule, hindi po yan. Kaya, maliban na lamang kung merong ibang mga corroborative evidence na magpapatunay na ang hawak ngayon nitong si Lebiste ay talagang kay Cabral mismo. No, pero isa lang ang malinaw sa atin ngayon dito, mga tol. Ginagawa ito ni Congressman Lebiste hindi para makatulong na labanan ng korupsyon kung hindi sa kanyang optics, publicity. No? Para mapag-usapan siya katulad po ng ginagawa natin ngayon. Hindi naman natin pwedeng hindi pag-usapan. Kasi maraming mga maliligawang landas dito na mga kababayan po nating Pilipino na kapag hindi napaliwanagan ng maayos, maniniwala na lamang, uy, ito yung pangalan na binanggit doon sa Cabral Files, corrupt talaga yung mga tao na to. Pero hindi nila naiisip, ay kung totoo ba talaga yung hawak ni Lebiste, at kung pwede ba itong gamitin sa sinasabi nila ngayong corrupt na tao, kapag ka ito po ay inihain na ang reklamo sa korte. In short, mga tol, useless itong ginagawa ni Lebiste ngayon. Hindi ito nakakatulong bagkus ito po ay nagdudulot pa ng pagkakalito sa ating mga kababayan. Ginugulo pa ni Lebiste ngayon yung tinatahak na investigasyon ng ating gobyerno. Kung talagang ang layunin nitong si Lebiste ay hindi magpasikat kung hindi makatulong sa ating gobyerno na labanan ng korupsyon, dapat nakikipag-cooperate na siya sa ICC, ay sa ICI, sa DPWH o kaya sa Ombudsman. Hindi niya unang pinopost sa social media. Puro grandstanding lamang ang ginagawa nitong si Congressman Lebiste. Uulitin natin, kung talagang ang layunin nitong si Lebiste ay makatulong sa ating gobyerno na labanan ng korupsyon, proper coordination ang kailangan, hindi grandstanding sa publiko. With that, maraming salamat sa inyo mga tol. At pasensya na kayo kung hindi tayo nakapag-vlog sa mga nakalipas na araw sapagkat ine-enjoy muna namin yung holidays with my family. And napansin nyo nga, nag-iba yung kulay ng mukha ko. Saka, to be honest with you, medyo napuprostrate ako ngayon sa galawan sa politika eh. Kaya tinatamad ako mag-vlog, no? I hope manumbalik sa akin yung sigla na hindi lamang dahil ito ay hanap buhay ko, kung hindi masaya ako sa ginagawa ko na humarap sa kamera. Kasi ngayon, ang sistema ng vlogging ko, parang kailangan naming mabuhay eh. Kumbaga, kasi ito talaga yung livelihood eh. No? Pag hindi ako nag-vlog, walang kikitain. Hindi rin naman kakayanin ng mga side hustle lang. Nawala kasi before sa akin, nawala ngayon yung before ko na nararamdaman na every now and then excited ako. Hindi ko iniisip yung kikitain sa social media. Ang iniisip ko lang, ano kayang topic mamaya na magandang pag-usapan. Masaya, tapos very enjoy ako sa ginagawa ko. Yun yung nawala ngayon eh. No? Siguro dahil na rin sa mga nangyayari sa ating gobyerno. Talagang nadidisappoint ako somehow.
Katulad ng pinangako ng ating ombudsman na by December 15, may mga